10 Life Lessons na hindi itinuturo sa paaralan. Alam mo ba na hindi lahat ng mahahalagang aral sa buhay ay natuturo sa loob ng paaralan? Sa paaralan, tinuturuan tayo ng math, science, at history, pero pagdating sa tunay na buhay, may mga bagay na hindi kasama sa libro at hindi nakasulat sa blackboard. Ito ang mga aral na natutunan natin sa pamamagitan ng karanasan, pagkakamali, at pakikisalamuha sa ibang tao. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 life lessons na hindi itinuturo sa paaralan. Makinig ka, baka isa dito ang magbukas ng iyong isipan. Unang lesson, hindi lahat ng tao ay mananatili sa buhay mo. Sa paaralan, tinuturuan tayong makipagkaibigan. Pero sa totoong buhay, matututunan mong hindi lahat ng tao ay tatagal sa tabi mo. May mga kaibigan na makakasama mo lang sa isang season ng buhay mo. May mga taong magpapasaya sa'yo, pero mayroon ding mag-iwan ng sakit. At okay lang yon, kasi lahat sila ay may daladalang leksyon para sa'yo. Halimbawa, noong high school, baka may best friend kang akala mo, habang buhay mong kasama, pero mayong tumanda ka, halos hindi na kayo nagkakausap. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang inyong pinagsamahan, ibig sabihin lang, tapos na ang papel nila sa chapter ng buhay mo. Ikalawang lesson, hindi sukatan ng tagumpay ang mataas na grado. Sa paaralan, madalas sinasabi na kapag mataas ang grado mo, siguradong aasenso ka. Pero sa tunay na buhay, hindi lang ito ang basehan. Mas mahalaga ang sipag, tiyaga, at diskarte kaysa numero sa report card. Maraming tao na hindi honor student ang mas nagtagumpay kaysa sa mga top 3 noon. Halimbawa, si Steve Jobs, na drop out sa kolehiyo, pero naging isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa teknolohiya. Hindi grado ang nagdala sa kanya sa tagumpay, kundi passion at dedication. Ikatlong lesson, matutong humawak ng pera. Isa sa pinakamalaking pagkukulang ng paaralan ay hindi nila tinuturo kung paano humawak ng pera. Walang subject na Budgeting 101 o How to Invest. Kaya maraming tao ang kumikita pero hindi marunong mag-ipon o magpalago nito. Halimbawa, marami ang nagtatrabaho abroad na malaki ang sahod, pero dahil walang tamang kaalaman sa paghawak ng pera, pag-uwi nila ay wala ring naipon. Ito ang patunay na mahalaga ang financial literacy. Ika-4 na lesson, hindi laging pabor sa iyo ang mundo. Hindi lahat ng bagay makukuha mo kahit gaano ka pa kasipag o kagaling. May mga pagkakataon na hindi ka matatanggap sa trabaho, hindi ka mapapansin o matatalo ka. Dito mo matututunan na hindi perpekto ang mundo at hindi lahat ay patas. Halimbawa, isipin mo ang isang aplikante na sobrang galing at qualified, pero hindi natanggap dahil may kamag-anak ang iba. Masakit, pero ganito minsan ang realidad. Ang mahalaga, hindi ka susuko at magpapatuloy ka sa ibang oportunidad. Ika-5 lesson, ang kalusugan ang totoong kayamanan. Madali tayong maengganyo sa trabaho at pag-aaral, pero nakakaligtaan natin ang kalusugan. Sa huli, kahit gaano kakayaman, kung may sakit ka, hindi mo rin masisiyahan ang buhay mo. Halimbawa, maraming negosyante ang yumaman, pero kalaunan nagkasakit dahil sa stress at kapabayaan. Doon nila na-realize na wala ring silbi ang pera kung hindi na nila magagamit dahil mahina na ang katawan. Ika-6 na lesson, hindi mo kontrolado ang lahat. May mga bagay na kahit anong gawin mo, hindi mo mababago. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng ibang tao, ang sitwasyon ng lipunan, o ang mga problemang biglang dumarating. Pero ang kontrolado mo ay kung paano ka magre-react. Halimbawa, umulan sa araw ng event na matagal mong pinaghandaan. Hindi mo kontrolado ang ulan, pero kontrolado mo kung magagalit ka lang o gagawa ng paraan para masulit pa rin ang araw. Ika-7 lesson, ang pakikipagkapwa ay mas mahalaga kaysa kaalaman. Mahalaga ang katalinuhan, pero kung hindi ka marunong makisama, mahihirapan ka sa buhay. Ang respeto, pakikinig, at pakikipagtulungan ay madalas mas mabigat kaysa mataas na IQ. Halimbawa, isang empleyado ang hindi pinakamagaling sa kanilang opisina, pero dahil marunong makisama at tumulong sa iba, siya ang na-promote. Ang EQ ay minsan mas importante kaysa IQ. Ika-8 lesson, ang pagkabigo ay hindi katapusan. Sa paaralan, kapag bumagsak ka, parang tapos na ang lahat. Pero sa buhay, ang pagkatalo ay simula lamang ng panibagong pagkakataon. Ang mga taong matagumpay ay madalas ding nakaranas ng sunod-sunod na pagkatalo. Halimbawa, si Colonel Sanders, founder ng KFC, ay tinanggihan ng higit 1,000 beses bago may naniwala sa kanyang fried chicken recipe.
Kung sumuko siya agad, hindi natin makikilala ang KFC ngayon. Ika-9 na lesson, oras ang pinakamahalagang yaman. Pera, pwede mong kitain muli. Pero ang oras na lumipas, hindi mo na mababalikan. Kaya kung saan mo ginugugol ang oras mo ngayon, iyon ang magtatakda ng magiging bukas mo. Halimbawa, kung inuubos mo ang oras mo sa cellphone buong araw, huwag kang magtaka kung wala kang napagtagumpayan. Pero kung gagamitin mo ito sa pag-aaral ng bagong skill, mas malayo ang mararating mo. Ika-10 lesson, ang kaligayahan ay hindi nakadepende sa material na bagay. Sa huli, hindi pera o ari-arian ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan. Makakatulong ito, pero ang totoong kasiyahan ay nagmumula sa mga simpleng bagay, pagmamahal ng pamilya, pagkakaibigan, at kapayapaan ng isip. Halimbawa, may mga taong may mansyon at mamahaling kotse, pero malungkot pa rin. Samantalang may mga simpleng pamilya sa probinsya na masaya na sa simpleng kainan at tawanan. Ito ang 10 life lessons na hindi itinuturo sa paaralan, pero napakahalaga para sa ating paglalakbay sa buhay. Tandaan, ang paaralan ay nagbibigay ng kaalaman, pero ang karanasan at tamang pag-ugali ang tunay na nagbibigay ng karunungan. Kung gusto mong maging handa sa buhay, hindi sapat na matalino ka lang, dapat marunong ka ring makibagay, magmahal, magpatawad, at magpahalaga sa oras at kalusugan. Kaya ang tanong, alin sa mga lesson na ito ang pinakatumama sa'yo?